Right now, we are on our 5.2 episode, right? Oh, 5.25. So, Happy New Year and Merry Christmas sa mga supporters and then mga followers ng Tatay Talk. So, ayun, kung makapansin nyo, iba na naman yung environment namin. Ibang venue na naman. Ibang venue na naman. Ganyan tayo eh. Bagong taon, bagong venue. Oo. Iba talaga ang tawag dito nagagawa pag nagbablog ka kung saan ka na Saan napupunta? Saan ako napapadpad. saan ka napupunta. But anyway, nandito kami ngayon sa bagong location na Bagong location. defined by Mayfair. Dito sa Sukhumvit 50. And then this is because of Tatay Bogs. Oo. Dito sila lumipat. Dito na kami lumipat. Although yung previous location is maganda yung background. Pero dito okay rin naman and then maganda. Ano naman dito, inner soy, tapos tahimik na tahimik. Kasi yung dati, parang busy area yun eh. Yes. Tech hub, ngayon naman medyo iskinita tayo. Pero etong surrounding na to, makikita mo medyo tahimik talaga. Tahimik dito, tahimik. And then yun nga, going to the topic na pag-uusapan natin. Last time, di ba, pinag-usapan natin yung mga lows ng buhay natin. Nasaan ba tayo nun? Wahin, yes. Di ba? Yeah, birthday pa rin birthday natin nun. Yeah, Oo nga pala. birthday. So kung may tatanong nyo, bakit ang tagal namin maglabas ng panibagong video? Alam nyo naman, syempre. holidays, daming Family time, Christmas, holidays. Also, New Year. before natin mapag-usapan yung apps natin, siguro kailangan muna natin kumustahin kung ano yung nangyari sa Christmas and Christmas and New Year natin. Paano nga ba nagse-celebrate, no? Yung mga sa viewers dyan, paano ba mag-celebrate ng Christmas tsaka New Year ang mga OFW family? Especially dito sa Bangkok. So, maybe may share natin kung paano tayo nag-celebrate. Sa amin naman kasi, since na nagtatrabaho ako dito, naumpisahan lang namin na pumunta sa beach every year. Doon sa Hua Hin, doon kami nag-celebrate ng New Year. Terms naman sa Christmas, kumbaga parang normal na sala-sala lang. Pero yung nabanggit ko nga kanina is pag New Year, napunta kami palagi sa beach, especially sa Hua Hin. Kasanayan na namin na pumunta doon. Saka, inaabangan kasi namin doon yung mga lantern, palaging nagpapalipad ng mga lantern. Saka iba yung doon yung mga fireworks doon. Higit isang oras yung fireworks. Ang tagal, Tagal. 1 hour. Samantalang dyan sa may icon sa'yo, 10 minutes lang. Galit pa. Maganda. Although, 1 hour, no? Parang pataya lang din. Parang ganun. Diba, no? So, kaya pinili namin yung Whitelist because hindi masyadong crowded unlike sa Pattaya. So, yun yung typical na Christmas and So, totally different, no? Kung kukumpara mo sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, kadalasan may mga nangangaroling, di ba? Nangangaroling, tapos yung tugtog na kung anong hit nun, Yeye Bunelba o Sarah Geronimo, kung ano-anong, ganon, di ba? Yung mga tugtugan sa mga bilihan sa Divisoria, sa ganyan. Tapos, caroling, tapos yung mga kakatok sa'yo, magsasayaw, bibigay ka. Tapos maraming Christmas lights. Dito yung mga bahay, wala masyadong Christmas lights. Tama. Or Christmas trees. Sa mga mall, marami. Tsaka pabonggahan. Pabonggahan talaga na mapapanganga ka. Pero yung mga normal na bahay, wala kang makikita ng caroling tsaka Christmas lights. Yun nga, dahil Buddhism kasi mostly dito sa atin, siyempre, Catholic, majority. So, yung mga ganon, siguro, mga Catholic lang din. Kaya mga Catholic din ang mga Thais dito. So, ayun nga lang, majority pa rin is Buddhist. Pero ang daming sale. Yun lang. Makikita mo. Alam mo, pinamimigay na yung mga items sapatos, 70% off, bag, 50% off. Right. So, sa kanila, ang napapansin ko, pagdating ng December, January, it's time to spend. Diba? Tama. Sapatos, mapipilitan ka maglabas ng pera talagang tayo mga Pilipino, papadala pa tayo ng mga regalo sa mga mahal natin. Balikbayan. Ang mga balikbayan box pa.
Eh, syempre, ganyan mga sale-sale. Bibili ka dalawang sapatos para libre na yung isa. Yeah. Opportunity na para makatipid. Oo. Kung wala kang control. Oo, talagang ubus ka eh. Sasagarin ka. Hindi pa narating yung 13-month, 14-month bonus mo. Ubus na. Oo. Nag-fly away na. Mako-caught off guard ka na lang. Oo. Ubus na pala. Pagdating ng bill ng credit card mo, uy, sandali. So iba talaga dito sa celebration ng Pasko. Kami naman, Pattaya, usually doon nagbubook kami yung hotel na medyo like mataas para kita namin yung mga fireworks. Hindi na namin kailangan lumabas pa. Doon na lang kami mismo. Tapos order kami, magpapagrab kami. Ayun, tapos wait lang kami ng ng 12. Yung Typical talaga yung order saka hindi naluto which is contrast sa Filipino tradition na yung mga nanay, yung mga ate nagluluto. Ako dala ko yun. Kasi ako nagluluto ako. Sa bagay. Ako nagluluto. Plug natin dito yung Kakahiya naman. Little Lambs. Kaka-lunch lang nito. Siguro mga 2 months ago. Sa mga viewers, try nyo umorder kay Tatay. Talaga. Walang biro. Walang biro yun. Sila nagsabi niyan. Hindi, pero walang biro, talagang masarap. Thank you. Ayan, Little Lambs. Sisig pa lang yung yung product namin. So, pwede nyo kami mahanap sa Facebook. Type nyo lang yung TH Family Little Lambs. Nice. Ayan, thank you. Thank you sa pag-plug. Supportahan natin si Tatay Bones. Thank you. Tsaka isa pa, yung kaibigan natin, si MJ. Nag-open siya ng smoothie / coffee shop. Dito lang sa along Sukhumvit 56. Yes. So, kung mapapadaan yung mga kababayan natin dyan, try nyo daanan. May ensimada doon, may Spanish bread. Diba? Ano lang yun, pagbaba mo ng BTS Onut, along BTS lang yun, 100 meters away from BTS Onut. Tapat mismo ng Wells School. International School. Yes. Ayun, mabalik tayo. So, sabi, pa-order ka lang, ka sa hotel. Ano pa? Yan, yun yung sa amin. Sa amin naman, simple lang din. Nag-stay lang kami sa bahay. Pero kasi yung Christmas sa amin, sa family namin, para talaga yun sa mga bata. So, that's their day to get yung buong taon nilang pinaghihintay na hinihiling na laruan. So, yun yung Christmas for us is about that. Yung moment na magbubukas sila ng regalo, yung mga anak ko. That's one. Another one is prayer. Alalahanin namin na thankful kami. Another Christmas dumaan, nagpe-pray kami. Tapos pag-uusapan namin, kasi inaano namin yun sa mga bata kung etong Paskong to, nakakatanggap ka ng regalo. Pero bakit ka ba nakakatanggap ng regalo? Kasi we're trying to be Christ-like. Yun yung sinasabi na. Kasi si Jesus Christ, He's giving, He's forgiving, and then, nagsusorry kami sa mga anak namin pag napapalo namin sila. Tapos kaming dalawa ring mag-asawa. So, gano'n namin sineselebrate. Yun yung parang moment na yun. Tapos, luto, kasi syempre nagluluto ako kung anong gusto nila, kung anong hiling nila. So, yun. Luto. New Year naman namin, New Year medyo nagkasakit yung mga bata tsaka si Mrs. So hindi kami masyadong nakapag-celebrate. Nagluto lang kami. Tsaka hindi rin kami makalabas dahil nga may newborn kami. So bahay lang din. Luto. Napakasimple lang ng celebration. Dapat nga pupunta kami kila JC masama ang pakiramdam ng mga bata tsaka ni Mrs. Hindi na kami nakapunta. So ganun. Pero yun nga, yung difference nga nung Christmas and New Year, ibang way sineselebrate pagka nasa ibang bansa kayo. Pero dahil nga kasama naman yung pamilya, for me, hindi masyadong... Doesn't matter. Hindi masyadong different kasi kasama ko yung asawa at mga anak ko nandyan mga kaibigan ko, nandyan kayo. Tapos yun nga, sa opisina, may mga Christmas dinner or lunch. Tapos yung mga barkada mo, mag-aayayan Kung tayo, di ba? Pagkatapos ng kumain tayo sa MBK.
Ganun ko sinelebrate yung Christmas and the New Year. So iba talaga yung celebration pagdating ng pag yung nasa Pilipinas ka at yung nasa ibang bansa. But at the end of the day, isa lang naman ang mahalaga doon yung sineselebrate mo na kasama mo yung pamilya mo. Kasi kaya naman nauwi yung mga OFW tuwing Christmas and New Year's para makasama nila yung yung pamilya nila. We are fortunate nga na kahit na nandito tayo sa ibang bansa, is kasama natin yung pamilya natin. Yeah. Yung Christmas specifically, it's a day to be grateful eh. Mag-look back ka sa buong taon, pasalamat talaga. Alam mo yun, kung meron kang masama ng loob kahit kanino, be Christ-like. Pakawalan mo na yun. Kasi nabuhay na nga si Jesus Christ that day. Pinanganak para iligtas tayo. Bakit ka nagka-harbor ng ill feelings? So dapat it's a time to forgive, forget, and to make people happy. Diba? Yeah. Anyways, yun yung I mean, pag-usapan Pasko and bagong taon sa Bangkok. Yan. I think iba pa rin doon sa ibang bansa, but we are just sharing kung ano yung experience namin dito sa Thailand. Pero doon sorry to cut you off, pero in relation doon, nakakaramdam ka ng a certain level of success doon eh. Yung high for within Christmas and New Year. Kasi yun eh, it's a day and a time to be happy, diba? So at a certain point, yung definition ng success is to be happy, diba? Yeah, okay. Yan. So, yan, in relation nga doon, pag-usapan natin, ano ba yung mga highs ng buhay natin, diba? Kailan ba natin naramdaman yung happiness na yon or yung success na yon? And ano ba talaga yung high? Ano ba yung success? Yes. Sa bawat isa sa atin. Ako, may certain definition ako ng success. Siguro kayo rin meron. Paano nga ba natin malalaman kung successful tayo? So yun, i-adapt ko lang sorry to cut you, Tatay Bog. So sa mga hindi pa nakapanood ng previous episodes namin, ito yung kadugtong or continuation ng vlog namin. So it's more on 5.2 instead kasi previously sa episode 5 which is nilagay lang talaga namin episode 5, pero since meron siyang continuation, ito yung 5.2. Kasi nasawahin tayo kasi hindi natin natapos eh. Siyempre, enjoy din tayo. Oo, saka nag-aaya yung mga bata. Magsiswimming na, pupunta na sa... So, in relation of what Tatay Bogs just mentioned a while ago, yun nga, tungkol sa success and highs yung pag-uusapan natin dito. So, I think since Tatay Bogs open the topic, sige. So, I will give the floor to you. Thank you, Tatay Eren. Hindi, sa akin kasi, ang success kasi, yan eh, ikaw lang ang makakaramdam yan. Hindi yan basihan ng ibang tao towards sa'yo. Ikaw yan eh, it all starts with you. For me, ang definition ko ng success, personally, is peace. Hindi yung marami akong pera, hindi yung na-promote ako sa opisina, hindi yung sikat ako, hindi yung magaling yung mga anak ko, or maganda, or magaling yung asawa ko, o bilong ako sa mga kaibigan na magagaling. Alam mo yun, maganda sa sakyan ko, hindi ganun eh. Malaki bahay ko, kasi iba ganyan eh. Ang dami-dami kong pera, kaya akong magwaldas at anytime. For me, that's not masyado yung masyadong worldly yung definition ng success pagka ganun ka. Pagka yun yung naisip. For me, definition of success is having peace. May peace ka sa damdamin, may peace ka sa utak. And for me, ang pinaka-high ng buhay ko is when I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. For me, that's my number one success. Kasi doon ko naramdaman yung peace. Walang agam-agam. Masaya. Hindi ka sayang-saya na excited, hindi ka rin malungkot na malungkot. You're peaceful. So for me, anything na ginagawa ko sa trabaho man yan, sa pamilya man yan, I always pray for peace. Kasi if you have peace, for me, you are very, very successful. Kasi sa akin, ang naramdaman ko yun, ang tinanggap ko si Jesus Christ as my Savior. Lahat ng problema hindi na mabigat.
Dati nung wala si Jesus Christ sa buhay ko, ang problema kahit napakaliliit lang, irritable ako lagi. Ano ba yan? Hirap-hirap naman to. Alam mo yung bawat bagay na lang ang bigat ng dating sa'yo. Pero nung sinuko ko yung buhay ko kay Jesus Christ, parang wala nang mabigat. Kasi alam ko nandyan na siya eh. So for me, that's my definition of success. Having that peace with Christ. Kasi yun yung promise niya eh. Accept me and you will have peace. Alam mo, ang dami ko nakausap na tao sa tanan ng buhay ko ha. Mayaman, bilyonaryo, mga ganyan. Pero there's always something missing sa buhay nila. And they're chasing it. Yung greed natin sa pera and success, kala natin pag nakuha na natin yun, yung mga material things, we're gonna be successful. No. I don't think so. I think you will keep asking for more kapag worldly yung definition mo ng success. So, that's why siguro yung mga mayaman na nagpapayaman pa ng husto. Kasi nga, they're trying to find that success. Not knowing na success is peace. So that's for me. Yun yung highs. Highs na, lahat nun, nung tinanggap ko na si Jesus Christ, lahat na repair sa buhay ko. Nagkaroon ako ng better relationship sa asawa ko. I was able to provide for them because God is providing for my family. Everything was smooth. Diba? And kapag may konting gusot, hihingi lang ako ng tulong. And I know He's gonna look after me. Kasi I've proven it, naramdaman ko na yun eh. So, ganun. Yun yung pinaka-high talaga ng buhay ko. And every step of the way ngayon, pagka nakikita ko nasa sidetrack ako na mismo, humihingi ako ng lakas sa Panginoon na ibalik mo ako dun sa tunay na path ng success, which is with you and attention to you only. So, ganun. That's for me. Okay. Ikaw, Tatay JC, anong for you definition of success? Yeah, for me, no doubt, yun nga, peace of mind. Ang ganda ng sinabi mo, no? Yung time na in-invite mo ko sa group nyo, yung time na nag-share ka sa akin about kay Jesus Christ, naano ko talaga yung aura mo, yung peace talaga. No? Kasi before nun talaga, masasabi ko talaga na wala. Toxic eh, no? Hindi naman toxic. Iba yung aura, iba yung personality mo nun eh. Tapos yun nga, now, talagang... Si Lord yun, hindi ako yun eh. So, yeah, and for that reason, yun nga, ano rin ako, sobrang contagious siya. So, ako, with my family, dinadala ko na rin, like Bible study, ganyan. So, kasi, wala nang makakatalo yun eh. Yun na talaga yung ultimate success. Kasi, sino ba naman di gusto, if you accept Jesus Christ, then you know, heaven na yung ano mo. And that's true success. But since we're here, nasa ano pa tayo? I mean, nandito pa tayo sa lupa. So, for me, success is, sinabi mo kasi wala nang makakatalo. Let's say, second, Clear naman ako dun sa sinabi. I think, sorry to cut you, bro. Since nasabi na rin ni Tatay Bogs, I think that is the first place yung tungkol dun sa kay God. But since we are talking about we're still living. Nasa mundo pa rin. Kasi spiritual, I mean, abundance is makukuha natin yan. But in terms of right. Yeah, nandito pa tayo. So for me, success is health. Kasi hindi mo nang magagawa like physically. May nagsabi, nalimutan ko lang na if you're not really healthy, paano mo magagawa yung mga gusto mong gawin? Paano mo ma-achieve yung mga gusto mong goals? So nakadikit na rin yung pagiging successful mo. So for me, that's why yung nga health, kasi like every day if you're healthy, tapos inaalagaan mo success, yung mo sarili mo, it's wealth na, it's equivalent to wealth na rin eh.
Diba? Kaya health is wealth. Nga, yun yung sabi nila. Tsaka ang daming tao na they would exchange their material possession. Yun nga yun ba, since nasabi mo yan, kasi meron akong napanood na reels sa, I don't know if this one is from YouTube or from Facebook. Napaka-ironic yan, no? Sinasacrifice mo yung health mo para magkaroon ng wealth. Yeah. Ngayon, kung merong, once na-achieve mo na yung kung anong wealth na meron ka na, doon mo naman hinahabol yung wealth mo. Right. Yung health. Yung health mo, di ba? May nabasa rin ako sa SWD ba or sa Facebook group. VA siya. So ang dami niyang trabaho kasi pag VA ka, di ba, virtual assistant. So it's a remote, di ba? So freelancing yan. Daming kliyente. Yes, marami siyang kliyente. Sabay-sabay. So, and yung mga kliyente niya sa ibang bansa. So, imagine mo, nakatira ka sa Pilipinas. Tapos yung client, umaga doon. So, kailangan mo magtrabaho kasi doon sa, adjust ka talaga sa oras nila. So, ang laki ng kitaan niya. So, isang kliyente lang yon. Matahay mo kung ginawa niya, tinul niya. So, ang laki ng kinikita niya weekly or depende sa ano yan, di ba? Sa ano yung usapan depende nyo. sa deal mo. Yes, sa deal. Monthly. Pero, yun lang, bigla siyang nagkasakit. Masyado niyang inabuso yung katawan niya. Yan, nagka-cancer siya. Then, parang nakita ko nga yan dun sa SWD. Kumbaga parang naipon, yung naipon niya. Napundal niya, nawala. Baliwala lang. Baliwala. Parang bumalik siya sa zero. Yeah. Ang masama pa nun, naapektuhan na yung health mo, mahirap na uli, like, unlike kung healthy ka, makabawi ka kagad. And yun, kailangan mo muna uli magpagaling. So, it takes time uli para you can go back sa daily activities mo and magawa mo. So, I feel bad for that. Kaya, yun yung isa sa nag-ano sa akin na, sobrang importante talaga maging healthy ka. And not only you, like for us, like mga tatay, siyempre, kasi, may pamilya tayo. Responsibility. So, yes, may mga responsibility tayo. So, kailangan, regularly rin, kailangan din i-remind natin din yung ating mga family members, asawa natin, anak natin, na they have to be responsible din, na maging healthy rin sila. As much as possible. Gusto rin natin, syempre, makapiling din natin sila ng mahabang buhay, di ba? No? Tapos, yun nga, yung may mga pangarap na tayo na we all together, ma-achieve natin all together. Sobrang importante sa akin. For me, health is success. And also, wag din natin kalimutan na may mga success is also wins, di ba? So, we have to also celebrate small wins din. Yun. Maganda rin din. Naalala mo yung pinag-usapan, sorry to ka din. Pinag-usapan natin nung nasa MBK tayo. Yung feeling ng success. For example, yung sinabi mga Don Tatay Bogs, maybe mas successful pa yung tao na first time lang na nakasakay sa eroplano kesa dun sa palagi nang sumasakay sa eroplano. Kasi di ba? Ang galing ng context na yun Ang level, yun nga, sabi ko, ang level kasi ng definition ng success ng tao, subjective yun. Subjective, yep. That's true. Di ba? Yung mga halimbawa, worldly successful na iniisip natin na may mga sandamakmak na sports car. Halimbawa na lang, sasabihin natin successful yun. Pero siya, hindi niya na-feel yun eh. Kasi, nakuha ko na ito eh. Pero yung taong first time niya lang makasakay doon, yun ang successful. That moment in time, that person is the most successful person in his mind. Tingin ko yung mga viewers natin dito na naka-experience na sumakay first time sa aeroplano, di ba? Alam niyo yung feeling na gano'n, di ba? Yun yung success. Iba sa pakiramdam. Also, nabanggit rin sa'yo, Tatay Bogs, na nung nabili ko ng full cash yung sasakyan ko. Tapos nagkaroon ka. Although second hand yon, pero sa'yo, success yun. Yes. So, walang makakakuha sa'yo, no? Right. So, yun yung success. So, kasi ang nangyayari sa mundo, we're comparing each other most of the time. You're forgetting na at that moment in time, you are successful.
Right. Yan. Yeah. Kino-compare mo kasi, yun yung kadalasang ginagawa natin. Kasi siya mas malaki yung bahay niya. Bakit? Sa palagay mo yung feeling niya na malaki yung bahay niya at araw-araw, he feels successful? Do you think so? Hindi. So, you choose your success. Diba? Yun yung I think I'm sure na yung mga we think people that are very, very successful, they're always looking for that feeling. Oo. That's why they're striving. And Yun yung sinasabi ko sa'yo, Tatay Bogs, na ang hirap i-explain kung ano yung feeling na. mahirap nga. Diba? Pero yun yung hinahabol mo eh. Oo, yun talaga. Yung, what do you call that chemical? Dopamine. Yung dopamine na yun. Yung dopamine. Pero parang kakaiba yun kasi parang kinikilig ka na hindi mo ma-explain yan. Parang you have butterflies in your stomach. Mga ganun yun. Yun nga, yung talking about yung first time sumakay ng aeroplano, ako naman first time ko pumunta sa US. So, yun yung adrenaline, yung dopamine. Which is, tingin ko, pag naranasan namin dalawa ni Tatay Bogs rin yun. Iba rin yung magiging feeling. Successful ka din yun. Success din yun. Is naranasan mo na, I mean, siguro for the second time, meron pa rin. Pero hindi na gano'n. Hindi na siya gano'n. Iba pa rin talaga yung first time. Tapos, yun nga, kasi ako doon, nag-internship ako doon. So, ito pa isa, na-serve ko si Michael Jordan. MJ, oo. Malamang para kang kinakabahan doon. Nasa ako, mga tatay, nasa front talaga. Ako talaga yung mag-greet sa mga guests. Tapos bigla pumasok si Michael Jordan. Nawala na, di ko na alam anong ginawa. Na-starstruck na ako. Na-stang ka na. So, at that moment, successful ka nun, di ba? Yeah, yun. And then, ang ko nun, kasi Jordan ako eh. meron ako na name tag Jordan. So, hindi siya yung, hindi ako nakasign sa table niya. Pero para lang, makuha yung attention niya, pumunta talaga ako doon para mag-serve sa kanya ng drink. Tapos, ginagano ko pa yung name tag. Para lang mabasa niya. Para lang mabasa. So, nasa kasi, medyo madilim yung lugar. And hindi pa, siguro marami na nainom, so baka hindi niya na. Pero, at least I tried. Tapos, eto pa isa. Magto-toilet na ako noon, that time. Kasi sumubay sa toilet? Yun nga eh. Etong naging twist doon. Hindi ako tumuloy. Kasi nakita ko siya, tumayo siya, nagpunta siya sumayaw siya, pumunta siya sa gitna para magsayaw. Kung tumuloy ako doon, after niya magsayaw, dumiretso siya sa toilet. Kasi yung yung toilet ng mga staff at saka mga guests, isa lang, walang hindi separate. So, kung nauna na ako sa kanya doon, tapos, imagine niyo kung di ako tumigil doon, so mauna na ako mag-toilet doon, papasok siya, wala nang ibang makapasok sa toilet kasi may mga, na siya, may mga bodyguard na. So, makakausap ko siya, one-on-one, baka mahingi pa ako regret na yan, hindi na success yan. No, for me, but success pa rin. It is success pa rin for me. I didn't, hindi ko na-regret konti, pero to see Michael Jordan, tapos matap ko siya sa likuran. Oo, na tinitignan ko lang siya sa TV. Oo. Yun, I mean, hindi ko ma-explain, pero, yun nga, I want to share with you guys, tatays, dahil, sobrang saya. I mean, and we have to also appreciate nga yun, yung mga small wins na yun. Pag na-achieve mo yung bagay, you have to savor it. Oo, diba? no? Enjoyin mo yun eh. Right. Tingin ko sa mga taong hindi nakakaranas ng mga ganun, hindi nila pinapractice yung pagiging grateful. Kasi kung mareklamo ka sa buhay, tapos hindi mo na-practice yung nagpapasalamat ka sa taas kasi meron siyang pinrovide na ganito, hindi ka na problema sa mga bills mo, meron kang coaching sinasakyan, meron kang kondo na inuupahan or tinitirhan, yung mga anak mo walang sakit. Pag hindi kasi na-practice yun kumbaga parang negative. Hindi mo feel na successful ka. Oo. Di ba? Kung puro negative lang talaga. Ba't to continuous? Ayun.
So, we have to celebrate. Sobrang importante yun, how big or small man yan. Especially yung mga small. Kasi easy to achieve yung mga small success. Pag nakita mo nga yung anak mo na they did something, nag-progress siya. Small success na yan. Celebrate diba? mo. Oo. Diba? Let them Masaya. know na masaya ka for them. Let them know it's a success for and you treasure it yung mga ganong moments. Tindi rin ng impact sa bata, no? Exactly. Hindi niya makakalimutan yun. Pag ginawa mo. So, Yung masabihan mo, ang galing mo, no? oh. Di ba? Isa nakakalimutan natin yun. Ako, guilty ako minsan dyan. So, Kasi I feel na magaling din ako. Bakit? Pag sinabi mo, wow, galing mo na. Mana ka sa tatay. So, yung mga ganun. Pero, I mean, jokes aside, talagang it's very important na how big or small, especially small success, you have to celebrate it and celebrate it with your loved ones. So let them know na masaya ka at this moment because you achieved something and you share it with them. Of course, magiging masaya din sila for you. So, mababa lang naman kasi talaga ang kaligayahan. Ako nga, minsan, nagda-drive lang ako eh. Tapos bigla ako marirealize, ay, kasama ko yung mga anak ko, tsaka asawa ko. Naiiyak na lang ako bigla. Alam mo yun, at that moment, I feel successful kasi I was being grateful. Ganon, nararanasan ko rin. Di ba? Bigla Parang- mga moment na nagiging iyaking ka. Emotional ka. Naging emotional ka. Yun. Hindi, humagulgul ako, panoorin nyo. Pero yung ibig sabihin, yung nga sa sinasabi mo, naranasan ko rin yung kumbaga parang one moment na meron kang ginagawa o kaya parang nagkakapigala ka tapos na-realize mo na ang galing mo na nalagpasan mo ito pagkatapos na nandito ka na sa stage na. Right. Oo. No? Yes. Ganun Yung mga high yun. One of your highs, that moment. Yeah. Yeah. Ang dami nating mga highs if we can just kasi for me, we have to mix it, yung good things and bad things. Kailangan nating yan i-balance natin Sa lagi buhay. Yes. Very important. Actually, yun nga yung gusto ko ipa-realize sa asawa ko kasi yun nga alam niyo naman in the past few 2023 rough talaga for us. Rough Pero kung year. kahit But- gano'n naman ka-rough Yeah. yun, But pag tinignan mo, yeah, 'di ba? still okay. Oo. Nakakalimutan lang bilangin din yung highs. Mm. Yung puro low na lang. Ah, bilang. Yes. So, ayun. And yeah, again, for me yung successful is health. Healthy ka. Yeah, healthy ka, healthy family mo, your loved ones, your friends. Walang may sakit. Yeah, walang may sakit. Yeah. Mapunta tayo kay Tatay Erwin. Yeah. Pag ngisi-ngisi lang si Tatay Erwin, feeling ko nagbibilang na ng highs to eh. Sobrang dami ako. Hindi na magkandaw gaga. Hindi kasi, di ba, mahirap, kahit naman sino pag napakinggan yung sinabi mo, dapat yung dapat i-listen na. Kahit yung sa mga small wins pa lang. Baka paisip ka na eh. Ano ba talaga yung mga small wins na Sobrang dami pala, no? But yeah, I think I need to combine what you mentioned by Tatay Notes and then Tatay Wishes. Siyempre, so, and then yung health. But in terms of, yun nga, yung sa mga small wins, siguro umpisahan ko nung makagraduate ako. Ayun. Siguro sa mga nakakilala sa akin, alam naman nila kung ano yung struggle ko nung college ako na akala ko nga pagkatapos ko ng high school, hindi na ako makapag-aral. Ganun yung feeling kasi alam mo sa kapasidad, financial capacity ng family mo na hindi kaya kung send sa college. Tapos ang pangarap tayo maging architect. Pero siguro dapat na yung binigay sa akin ng taxis sa maging engineer. Hindi pa rin masama. Oo naman. Ngayon, doon ko na-realize na yung feeling na nakagraduate ako na biruin mo, ultimo sa last day ng gagraduate na ako mamaya. Umiyak ka niyan. Hindi naman. Baka konti lang. Pero ibig sabihin, Isang luhan ka na. ibig sabihin, siguro kinabukasan na yung tao dito ng graduation, wala akong susunod kasi hindi na kaya mag-provide ng parents na that time naman, alam nila na nagtatrabaho ako at meron akong part-time. Hindi ko na inasa sa kanila na provide nila ako ng
Siyempre, pag graduation, di ba, yung mga typical na, alam mo naman yung merong mga kamag-anak na may kaya sa buhay. Anong gusto mo? Yung lumalabas during Christmas eh. Yung mga family gathering sa Christmas. Kung parang, minsan yung may regalo ka ng motor, hindi matapos yung hindi matapos yung graduation. Kasi syempre, kung sila na nakatapos sila na pag-aaral, nakatapos yung pamangkin nila o yung anak nila pag-aaral. Pero at that time na graduate ako, tapos wala akong utang, parang nakasurvive ako na nagkaroon ako ng part-time job para lang masustain yung pag-aaral ko. Yung isa-isa sa success na tawag dito. Isa sa mga highs mo yan. Sa mga highs ko. And then also, yun nga, nabanggit na natin kanina yung pagpunta dito sa ibang bansa. Siyempre, kahit naman sino ng mga typical Pilipino na gustong makaangat sa buhay na wala man, hindi man talaga pinanganak na yung kumbaga parang may kaya sa buhay. Gusto nila yung magkaroon ng tawag dito. Kahit pa paano guminhawa yung buhay. Gusto nila pumunta sa ibang bansa. Nung first time kong tawag dito, sumakay sa aeroplano. Iba, yun nga yung sinasabi sa'yo, iba yung feeling na yun. Iba na parang, totoo na ba to? Diba parang, ito pala yung feeling na punta sa ibang bansa. Although hindi yun yung pupunta sa ibang bansa na parang magpakasyon, pero at least naranasan mo na pupunta ka dito sa ibang bansa. At napoprovide mo yung, dahil ang tatrabaho ko dito, napoprovide mo yung parang kailangan na pamilya. And then also, since na nandito na ako sa ibang bansa, nadala ko yung Magina mo. So, and then, sorry kung ang binabanggit ko is yung mostly, kasi nabanggit na ni Tatay Bones yung tungkol sa spiritual side and then also yung sa pagiging healthy. Yeah, and yun nga, it's very subjective. Very subjective ang success eh. Hindi naman ibig sabihin na yun yung, yun na yung blueprint ng kanya-kanya yan. So, isineshare lang natin yung kanya-kanya nating perspective. Yes. So yun, continue yun nga. Pero yun nga, mahalaga rin yung tungkol dun sa health kasi biruin mo tawag dito. Kung meron kang sakit, pagkatapos maliit pa yung mga anak mo. Di ba parang masakit sa dibdib na hindi mo maprovide yung pangangailangan nila ng mga pamilya mo na dahil binabayaan mo yung sarili mo. Which is, ewan ko kung familiar kayo dun sa tawag dito sa movie ng Time Movie yun yung Heart Attack. I don't know if you already watched. Hindi ko pa napanood. Pero ang kasi na nakuwento kasi na meron kasi sa freelancer na ang pananaw niya sa buhay, doon siya masaya sa pagiging freelance na ang niya talaga, ang pangarap niya kasi maging graphic freelance designer sa ibang bansa. So, sinacrifice niya yung health niya. Medyo, basta pag pinanood niyo yun, marirealize niyo na hindi pala talaga mahalaga na tawag dito. I-sacrifice mo yung health mo para lang maabot mo yung pangarap mo. Yung mga ganun. So, suggest ko na panoodin niyo. Pero, at the end of the day, yung yung pinaka-lesson nyo is kailangan pa rin yung balance. Sa mga bagay. And then also sa mga ginagawa mo sa buhay, yun nga, nabanggit yung dati busy na isa mga small wins na yung katulad ng pagpapaaral napapaaral yung mga anak ko. Nabanggit ko kanina, meron pang dinitira na bahay, thankful ka doon. Ngayon, for example, nagkaroon ka ng tawag dito ng problema sa kotse. Huwag mong isipin na tawag dito problema yan. At least na ang kotse dito kung di ba? Parang ganun mo kasi ganyan dapat ang buhay. As I mentioned a while ago, dapat kasi yung pagiging grateful kasi. Practice kasi yan. Kasi kung negative ka palagi, tawag dito. Hindi ka successful talaga. Hindi ka naman. Hindi mo mararamdaman yun. Lagi ka na lang may not enough
Hindi siya laging enough. Laging may hinahanap na. Saka yun nga, since nabanggit namin yung total dun sa attraction natin. Kasi kung negative lang pala yung isipin mo. Negative lang talaga din mangyayari. Ma-attract yung mo talaga. So, yun nga, doon mo ma-rate talaga na yung successful sa tawag dito. Mindset kasi yun. Kasi yun naman mga naging successful na tao, hindi naman negative mindset ang hindi nila sa sarili nila. Unang-una, naging grateful sila ako sa kung ano meron sila. Pangalawa, nag-strive sila, pero sure ako na nagpasalamat sila na achieve nila yung level na yun. Ngayon, naghahanda sila sa sunod na level kung paano nila ma-achieve yun. Pero syempre, naging grateful muna sila. Kasi pag nagkaroon ka ng grateful heart o kaya yung parang yung vibes mo, gano'n. Parang ang gaan ng mga pagsubok na darating sa iyo. Yun nga, one example, di ba, ako dati, nung una tayong magkakilala sa Ortocat. Hindi ako grateful nun eh. Lahat ng problema, pinoproblema ko. Nung nagkita ulit tayo, grateful ako sa lahat ng bagay, kaya naramdaman niya. Nagbago na to. Yun yung orang naramdaman. May mga negative ka talaga. Ano yun eh, natural na yun eh. Natural sa tao yun. Hindi inaakap yun. No, yes. Dumaan lang sa utak mo saglit. Kumbaga Palayasin mo na. Kumbaga, acceptance siguro na nandun na talaga siya, whether you like it or not. Yun nga, kasi, pero if you're like laser, focus ka talaga sa goal mo, baliwala na yun. Wala nang ano yun eh. Wala nang bearing yung challenges eh. Kasi, pag nadapa ka, babangon ka agad eh. Kasi nga, dire-diretso ka din sa pupuntahan mo, di ba? Yun yung laser focus. Or let's say, the iba naman, they treat it, they still see it as kumbaga, hindi siya loss, may wins pa rin doon. Kasi may natututunan sila. Hindi naman talaga loss talaga. Kumbaga parang nag-learn ka. Kasi at least may reference ka na hindi mo nagagawin. Right. Tsaka dapat ini-enjoy yun eh. Ini-enjoy mo yung journey ng buhay eh. Mga talagang stressful moments talaga. May mga stressful. Pero okay lang na, sige, stress ka isang araw. Bukas, nakatulog ka na, huwag ka nang stress. Na-refresh ka na eh. Dapat ganun eh. Minsan kami mag-asawa, nag-uusap kami niyan eh. Pagod ako. Umabot yung pagod mo hanggang ngayon. Natulog ka na, nagpahinga ka na. Di ba dapat pagkatulog mo, pagising mo, wala ka ng stress? Kasi inaakap mo eh. Alam mo yun, inaakap mo. Ramdamin mo siya, okay. Ako sa akin okay ma-stress. That day, stress ako pagod na pagod ako. Pero pag natulog, nakapagpahinga ka na, bagong araw na yun. Recharge na yun, restart na ng buhay. Milagro, nabuhay ka. Kalimutan mo na yung kahapon. Face that day with a grateful heart. Kasi, posible nga nun, pagtulog mo, baka hindi ka dumilat eh. Dumilat ka. Ano pang pinoproblema mo? Dumilat ka na nga. Yung lagi mo sinasabi. May present ka na nga eh. Diba? Yeah. At least, I think yun yung summary ng guys ko sa buhay. So, I think makaka-relate ng maraming dito na sa mga sinabi namin dito sa Egan, Eric, and then kung mga story. Yun talaga yung mga highs namin sa buhay. So ano yun? For me, yung word for me ng success is peace. Sa'yo, healthy. Sa'yo is small wins. Celebrate small wins. Diba? Which is nakuha ko yun. Pareho kami ni parehas kayo ni Tatay JC. So yun, sa akin ang gusto ko sanang ipabaon sa mga viewers. Everyone is successful in their own right. Huwag tayong masyadong mag-compare ng buhay. Kasi iba't iba ang buhay natin, iba't iba ang blessing. So enjoy and be grateful kung ano yung blessing natin. That's, for me, is the key to success. Right. So, okay. Kasi kung babalik tayo sa nung last episode natin, 'di ba? Nakita natin na although hindi naman lahat 'yon yung mga ating mga struggles, pero kung i-compare mo yung struggles natin before tapos yung mga na-achieve natin now,
mas marami ka pa rin na-achieve eh. Di ba? Di ba? Oo. At saka, yung problem itself na na-overcome mo. Success din yun eh. Oo, kumbaga nawala na yun eh. Kasi nga na-overcome mo na yun eh. So, for me, kailangan lang kasi natin, we have to, let's say, if we're facing yung, let's say, bad trip ako, nangyari na I cannot control, siguro we have to, pause lang muna tayo. Bad trip ka, 30 minutes lang. Huwag naman mga 6 months ka ng bad trip. Wag naman yung may isa-sacrifice ka. Let's say health. Kasi may mga, di ba, nababatid. Anong gagawin? Iinom. Lalo ka ngayon eh. Sakit tuloy ng hangover ka ngayon. Kaya, sacrifice mo yung mga, escape mo. Okay, escape ka. But then, back to reality. Uminom ka pa, it's either nagastusan ka pa sa mga panampakiramdam mo. Mahirap pa kung nagda-drive ka or mumotor. Ang dami mong sinasacrifice na just to iwasan or kumbaga yung step back mo medyo extreme iinom ka. So siguro let's pause for a moment. Tapos tapos inom ng tubig ganyan and then reflect ka lang and and then pray. Then, back again. Back to the grind. Pero ako, pag depende kung gaano kabigat, tinutulog ko eh. Yun nga sabi siya. Dapat pagtulog mo, pagising mo, wala na. Nag-aaway kami sa mag-asawa naman kasi, normal mag-aaway. Depende. Kami rin. Nag-aaway rin naman. Yung arguments namin, if it's like sobrang tindi na argument namin, sige, okay, muna tayo, separate muna tayo. Tulog muna ako. Then, pagising, iba na. Bago na. Na-uplift ka na uli. Ewan ko siya. Pero ikaw, okay na. Ako, okay na ako. Hindi ako nag-harbor ng ill feelings. Kasi nga, buhay na naman ako ngayon. Bagong grind na naman to. Di ba? Blessing. Paano kaya ako maging blessing sa ibang tao? Ganun eh. It's a change in mindset. Magiging magaan ang buhay. Di ba? Magiging... Mindset talaga, if you're going to like sa mga tao parang natin sa buhay. Ang tao nilang kausap hindi mo sila mararamdaman sa kanila yung positive vibes. Right. Diba? Right. True. Yung mga nakikilala ko ng mga CEO, hindi mo sila yung parang hindi mabigat kausap. Kaya nga CEO yun eh. Kumbaga parang in-calming nila palagi diplomatic palagi sila ng salita. Which is, tingin ko, galing yung sa, kung ano yung nasa loob talaga nila kung paano sila, kung paano nila i-compose sa nila, kung may problema. Na, yun nga, tingin ko technically nila yung kailangan lang nilang mag-step back. So, which is yung technique mo, tapos basic, meron pa yung parang slide, isang by standing. Tulog mo lang, after nun, kinabukasan, usap kayo. Basta pakalmahin mo lang muna yung sitwasyon. Diba? Yeah. So, I think, dapat ganun tayo mag-isip. I think kung ganun lahat mag-isip, peaceful ang mundo. Yeah. So, yun nga, reminder sa mga viewers natin na may mga pinagdadaanan. It's temporary lang yan. It's not permanent. Bukas, ibang araw na yun. Ibang problema naman. Wag naman ganun. Ibang naman yan, challenge. Siguro wag tayo, let's say, kasi may, ayoko masabihan, pero may mga iba na they will attempt suicide just to para lang maka-escape. Naku, wag naman. Na yan, iba na yan, prayer na yan. Kasi na-overwhelm ka na ng negativity. It's, medyo yung topic na yan, it's hard kasi hindi naman natin alam kung ano mga pinagdadaanan nila. But for me, please, alalahanin niyo, take care of yourself, yung pamilya nyo, marami nagmamahal sa inyo and yun, never give up. Buhay ganyan talaga. So yeah, and it's a roller coaster. Minsan nasa baba ka, minsan nasa taas ka. Pero actually, lagi kang nasa taas eh. Oo, sa totoo lang. Kasi ikaw lang nag-iisip eh. Pag binilang mo, talagang magbilangan, mas marami ka pa rin mas marami pa rin yung maganda nangyari. Nakala ko, literal na ako eh. Yeah. So, mas marami pa rin magandang nangyari sa buhay mo. Kasi nasanay lang tayo na nagka-count tayo ng pangit eh.
Yun lang kasi, yun lang binibilang natin, yung mga pangit, yung mga problema. Pero hindi natin pag binilang mo lahat ng maganda nangyari sa buhay mo, at the end of the day, na-overwhelm yan lahat ng problema mo. Ako, na-realize yun, ang dami kong nirereklamo noon. Kung hindi pala nangyari lahat ng yun, wala ako kung asan ako ngayon. Wala yung mga anak ko, wala yung asawa ko, alam mo yun. So, ayun, sa akin. So, I think, yun yung summary ng episode natin. Sana nag-enjoy sila sa Tatay Talks. So, yun, maraming salamat sa mga viewers, sa continuous support nyo. Medyo nagkaroon kami ng downtime dahil sa holidays. Huwag kayo magsawa na panoorin ng Tatay Talks. Yes. Yung main episodes namin sa YouTube na namin yun ina-upload. So yung Facebook page namin na makikita nyo lang doon kadalasan puro teaser, mga snaps, mga shorts, mga ganun lang. Yes. Yung main episodes uploaded yan sa YouTube and Spotify. So yung mga nagda-drive dyan, 'di ba? Kung sawa na kayo sa mga OPM nyo, pwede rin kayo mag-Tatay Talks podcast sa Spotify. We are available there. Malaking tulong sa amin pag napapakinggan nyo. Although nakaka-bless kami sa iba, yung pakikinig nyo sa amin, yung blessing sa amin. Hindi lang sa amin, sa family din namin. Maraming salamat. Till next episode ng Tatay Talks. Okay. God bless. God bless and thank you all. So, Recap.